Hey guys, dito kami sa IKEA ni China. Namili kami ng gamit para sa bahay. So maglagay kami ng mga cabinets, benches para sa loob. Bumili ako ng 4 na cabinets. Yung Besta cabinets, tsaka yung benches para dun sa hallway namin. DIY kami ni China. Kami yung maglalagay ng cabinets. Kasi mahal yung magpalagay dito eh. Mahal yung labor. So na ulit check na product, put Trusta. Para dun sa pantry namin, dun sa corner. Ito yun siya. Ayan, yung stop. Bumili din kami ng outdoor chair. Ganito siya kasi nag-sale. And i-phase out na daw nila tong product na to. Bumili kami ng 5. $9 na lang siya instead of 15. Yan no. Okay na siya guys kasi solid eh. Pang outdoor. So umulat, umaraw, okay lang siya. Okay yung quality niya, solid. Daming gagawin. Diyan na si madam. Sa kanya is picture frame naman. Busy. Yes, ito yung damage namin. So at least makakamura kami kaysa magpa-install kami. Pinakamababa na yung 5,000. So almost 1,000 yung nagasto namin. Puno na guys. Dami pa. Okay. So guys, nandito na tayo sa bahay. So i-assemble ko lang yung mga benches na kailangan namin i-assemble. So dito sa right side gusto ni China na lagyan ng mga malalaking picture frames and yung mga decorations. So shout out sa kanila Darwin and Camille sa painting na to. Ayan, no? Galing pa yan Pinas. Binili namin yan sa kanila kasi bumalik na sila sa Pilipinas. So ito yung dalawang makukulit. Ito yung name ng product na Maru. So assemble ko lang siya. Parang madali naman siyang i-assemble. Ayan, after ng 30 minutes man siguro yung pag-assemble ko, ito na yung result. So isang bench and isang lagayan ng mga tsinelas or mga sandals para sa mga bisita. And meron na din tayong rug sa harapan. So ayan. Okay guys, sulit na sulit to. At least makadagdag ng design dito sa bahay, no? So lalagyan pa namin to siya ng foam. So ayan siya guys. So 2-piece siya. Ayan. So lalagyan pa namin siya ng seat cover or foam para hindi masyadong matigas. Good morning guys. Kumusta kayong lahat? Super kalat dito sa garage namin. And day off ko ngayon. Plus meron akong leave. Naka-leave ako ngayon kasi lilinisin ko tong garage namin. Kasi sobrang kalat. Pipinturahan ko siya na. So lalagyan ko siya ng epoxy paint, no? Tanggalin ko lang muna tong mga gamit. And actually nakabili na ng guys, mga gamit din, pintura, brush. And dito din sa front yard namin, ayusin ko. So ayan, ayusin ko pa yan guys. Ako lang yung gagawa ng front yard namin kasi dandahan lang everyday of tanim ko na yung ibang mga plants na mahaba-habang pa to guys, mahaba-habang project. So slowly but surely. And bumili din ako ng mga ibang gamit din. Ayan. Mga mulch, tsaka soil. Ito para sa backyard, para sa mga dahon. Magtabas ako ng mga dahon guys. Sobrang init na kasi malapit na yung summer. Dami ko pang gamit na itatapon. So guys, nalabas ko na yung mga gamit. I think isa to sa pinakamahirap na part, no? Yung pagtanggal ng mga gamit. Ayan, dito yung lawn mower namin. Linis na lang. Walis, vacuum. Gagamit lang ako ng sealant, no gaps. So dyan yung may mga konting gaps. So hanggang dun sa dulo, lalo na dito para hindi makapasok yung tubig kasi water resistant to siya. Okay guys, tuyo na yung nilagay ko na gap filler. Yeah, hindi siya perfect pero okay na, pwede na to. Matatakpan niya ng epoxy paint. Lagyan muna natin ng tape. Okay, tapos ko na nilagyan ng guys tape dito. Ito yung pinakamahirap, no, yung preparation. Pero yung pintura dito sa floor, madali lang. So, i-brush ko yung floor guys gamit nito.
So ubusin ko to siya lahat and 5 liters of water. And spread ko dito and brush. Lagay na natin to guys. So ito yung etching solution niya. Para kakapit yung epoxy paint dito sa sahig. Para siyang asukal. Yan o. Yan. Lagay lang natin dito. Ayan. Haluin lang natin hanggang ma-dissolve yung etching solution. So okay na guys, pwede na ilagay natin. Okay guys, continue tayo dito sa garahe. Continue tayo dito sa garage. So mag-start na ako magpintura. So magsimula ako dun sa edges. Sa mga edges. And by section tayo. So 1, 2, 3, 4. Ito yung gamit ko. Berger Jet Dry Heavy Duty Gloss. So ready na yan. So ito lang yung gagamitin natin. Yung lagayan ng pintura, brush para dun sa mga edges, and ito yung roller para dito sa gitna. Dito tayo mag-start. Yun. Okay, sakit ng likod ko. Tapos na yung mga edges guys. Ayan. Yan yung kulay. Ano siya? Gloss na gray. Ano na yan siya guys? Water and oil resistant na tong pintura na to. Before anything else guys, pakita ko lang yung before. Yan, tignan nyo yung kulay ng garage floor namin. Ano lang siya, napaka-plain. And madaming mga oil leaks. Yan, yung itim galing sa gulong. Ayan pa. So, linisin natin sila. Okay. Last na roll guys. So guys, after 7 days, ito na yung epoxy paint. Tapos na. So 7 days talaga na walang makakadaan dito guys para para matibay yung epoxy paint natin.